Alam niyo ba yung nangyari kay Mike Defensor? Pagkatapos siya magsinungaling sa NBI, sa NBI, nagpa-interview pa sa bilyonaryo. At doon nag-iiyak. Doon siya nag-iiyak sa bilyonaryo, mga kababayan. Ang lala. Ang lala ni Mike, oo. Si Mike Defensor. Feeling ko talagang naiipit na siya. 'Di ba? Gipit na siya. So, yun, nag-iiyak siya sa bilyonaryo. Oh. Ano ba yung kinukwento? Ito yun, mga kababayan. Ito yung nangyari. Pakinggan naman natin siya. O, kawawa naman kasi. Kawawa naman si Bibi. Kawawa naman. Kawawa naman si Bibi. Mike Defensor. Si Bibi Boy. Iyakin eh. Okay, game. Ito na. Play na natin. Ito na ni former Congressman Mike Defensor ang investigasyon ng NBI sa alegasyon ng mga dati umanong Marines at Bagme ni Zaldico na nagdala sila ng mali-maletang pera sa mga politiko. Oy, by the way, bago ko sabihin bago tayo magpatuloy dito. Huwag daw tawaging bagmen yung 18 fake Marines. Oo. Sabi. Huwag daw silang tawaging bagmen, hindi daw sila bagmen, taga-deliver lang daw sila. Nakadantibak lang. Sabi ni Levi Baligod. Ano ba kasi? Hindi sila bagmen, taga-deliver lang. So, delivery men? Lang yata si Levi Baligod. Lalamove. Ay, baka lalamove, baka naman, lalamove. Nagpa-deliver. Delivery lang daw sila, hindi raw sila bagmen. No. Diyos ko. Mga paluso talaga nitong mga mokong na ito, no? Ibang level. Mm-hmm. Alam nyo, kawawa talaga yung dito eh. Kawawa yung sambayan ng Pilipino dito na inuuto. Inuuto talaga, mga kababayan. Sobrang kawawa. Sobrang kawawa ang taong bayan dito. Inuuto ng malala na itong mga taong katulad nila Mike Defensor, nila Levi Baligod, Ferdinand Topacio. Ang lala! Sobra. Hindi mo nga matawag na Marines kasi mga dishonorably discharged nga, di ba? Sabi nung isang 32nd command, 32nd, 33rd command. O 35th. Basta yun. Mga Marines din. Sabi nung mga Marines, wala kayong karapatang tawagin ng mga sarili nyo na mga Marines dahil dishonorably discharged kayo! Hindi raw sila bagmen. Sa bagay, Ann Arandes, no? Hindi sila bagmen, maleta men sila. Maleta. Anyway, tuloy natin. Ay, talay. Siya, nagmumukha raw abogado ng mga akusado. The burden of proof lies with the accuser. Pero para kay Mike Defensor, hindi dapat ang dati umanong Marines ang iniimbestigahan. Hindi ba kayo nagtataka na yung NBI ang siyang nagiging defense lawyer ng mga akusado? Oh, malaking malaking akusasyon yan, mga kababayan. Oo. Yung NBI daw ang nagiging defense lawyer ng mga akusado. Oo. Kayo yung nag-allege, ba't ayaw yung patunayan? Sinabi nga ng bilyonaryo kanina eh. The burden of proof lies with the accuser. Oo. Pero ayaw nilang patunayan, guys. Gusto nila paniwalaan lang natin yung kwento nung peking Marines ng hook, line, and sinker. Ganun-ganun lang. Walang ebidensya. Pikit mata. Tiwala lang. Trust me, bro. Walang ganon. And alam nyo, hindi ko matake sa mga katulad nito ni Mike Defensor. They'll really lie to your face. Harap-harapan, guys. Oo. Harap-harapan. They're not even batting an eyelash, guys. Oo. Parang batak na batak. Batak na batak. Oo. Balik natin yung kwento, mga babayan. Balik natin yung kwento. Halimbawa, siya yung inaakusahan na dinelibera ng maleta. Ano sasabihin niya? I mean, seriously, mga babayan. Let's be factual. Kung siya yung pinaratangan
Anong sasabihin niya? Patunayan nyo. Patunayan nyo yung sinasabi nyo. Tapos ngayon, ang gusto niya, paniwalaan lang natin yung kwentong barbero niya. Ganun-ganun lang yon. Tapos ang gusto pa niyang sisihin si NBI. Bakit daw ang iniimbestigahan ay yung alleged Marines? Hindi nyo nga ipinakilala sa amin ng maayos. Ipinakilala nyo sa taong bayan, 18 Marines. Yun pala, 14 lang. Yun pala, 14 lang. Out of the 14, dishonorably discharged pa yung majority. Anak ka ng debaklo. Anong klaseng lokohan yan? Tuloy. Dapat yung ina-accuse o yung sinasabing involved doon sa tumanggap na pera, gumawa ng depensa sa sarili nila. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, pinatotohanan naman ng dating mambabatas ang pahayag sa atin ni NBI Director Melvin Matibag na hindi lahat ng alleged 18 bagmen ay naka-assign kay Zaldico. Minsan naka-assign sila sa isang grupo, sa member of the family, kuminsan doon sa asawa. Pero sa delivery, lahat sila may involvement kasi nagkakaroon ng shifting eh. When I asked them, sabi ko, See? Maski dyan, mga kababayan, sinabi ni Mike Defensor, maski sa delivery, shifting sila. So bakit iisa lang ang affidavit nyo? Ba't ayaw nyo silang gumawa ng hiwa-hiwalay na affidavit? Kung kaya naman pala nilang i-describe yung kanilang pag-deliver sa hiwalay na affidavit, bakit iisa lang ang gusto nyo? Tinan nyo, mag-e-evolve na naman yung kwento niyan bukas. Sa kanya na rin ang galing, di ba? Shifting sila. Minsan sa asawa naka-assign, minsan sa mga anak. So, ibig sabihin, not 100% of the time, kasama nila si Zaldico. Not 100% of the time ay magkakasama sila. Shifting pala. So, bakit ipinipilit nyo yung iisa nyo na affidavit? Ba't ipinipilit yung iisang affidavit? Actually, gusto ko na ito itakel kanina sa sa PS sa Pinasabat Kaso, syempre hindi ko channel 'yun. Baka mamaya may masabi ako hindi sila matuwa. So dito ko na nilalabas yung gigil ko kanina. Oo. Diba? Isa pa yan, di ba Reynold Liwag? Scriptwriter din si Bingot ni Gutesa. Okay. Sige. Sabi ni Mike Defensor, si Gutesa daw ay nasa poder na ni Martin Romualdez. Di ba yun ang sinabi niya? Nasa poder na raw ni Martin Romualdez si Orly Gutesa. Okay. Bakit itong isang araw lang, sinabi niya, nakakausap pa rin daw niya si Orly Gutesa at kinukumpirma niya na nasa Pilipinas pa. How is that possible? Kinakausap pa rin siya ni Orly Gutesa kahit nasa poder na ni Martin Romualdez? That does not make sense. Tingnan niyo mga kababayan. Sa sobrang sinungaling ni Mike Defensor, siya mismo nadadapa na sa sarili niyang kasinungalingan. Sa sobrang sinungaling niya, siya mismo nadadapa na sa kasinungalingan niya. Ngayon lang, inadmit niya dito sa interview ng bilyonaryo. Shifting daw, shifting. Okay, shifting naman pala. Bakit iisa lang ang affidavit? So, ibig sabihin mga kababayan, kung shifting, edi meron silang iba't ibang experience. May iba't iba silang personal knowledge. So, bakit ayaw niya ipasulat yung personal knowledge nila? Ang gusto nyo, ang maririnig lang namin lahat, yung version yung iisang version. Diba? Hindi ba kayo nahihiya sa bayan ng Pilipino, Mike Defensor? Ginagawa nyo kaming tanga? Pero ang ending, kayo ang nagmumukhang engot? Ang tigas ng fest. Oo. Ang tigas ng fest, mga kababayan, ibang levels. ano tingin niyo yung minimum delivery? Ang minimum mo namin, sir, mga 500 million. Maximum, mga 4 billion. And this is 3 times a week. And that's about 33 months. Kasi 2 taon. Sa panayam sa On Point nitong Mamaya, papanoorin natin itong kay Melvin Matibag yung kabuuan. Mamaya. Lunes, sinabi rin ni Matibag na mayroon silang certification na never nagkasama sa pag-deliver si Nako at umano'y ex-marine na si Bernard Tube. Stand by the statement of the Marine who stated that mukhang mali yung timeline na pinagamitan
ng air taxi PH. Muli, giniit ni defensor Mali daw yung timeline ng air taxi. Wait lang. Eto. Eto natin. Ay wait. Ba't ganyan? Alis kayo. Layas. Ayan. Mali daw. Yung timeline ng air taxi. Wait. Puntahan natin yung timeline ni air taxi. Lang yata si Mike Defensor. Anong timeline? 2023 to 2025, mga kababayan. Kulang pa ba yan? Kulang pa ba? Alam niyo kung bakit 2023 to 2025 lang? Alam niyo kung bakit? Kasi si Presidente Bongbong Marcos, 6 months lang siya naging presidente noong 2022. July lang siya umupo. July 1, 2022 hanggang December 2022. So wala pang 6 months eh. Wala pang 6 months. Ang full year ni Presidente Bongbong Marcos ay 2023 hanggang 2025. Yan ang full year niya. Kaya yan ang date na hiningi. Oh. Diba? Ay, gusto ko tong sabi ni ano. Ano to? Leaf? Si Leaf Rivera. Sabi ni Leaf Rivera, Coach, baka naman mali yung timeline kasi it started 2016 to 2022. Why not? Gusto ko yan. baka nga ganun. Mali yung timeline. But anyway. Baka mali yung timeline. Diba? But anyway, assuming tama yung timeline. Assuming na sabi ni Kila, mali their calculations, no? Andito mo si Ate Mega. Shoutout kay Ate Mega kung nandito siya. Kung wala man, okay lang din, di ba? Shoutout kay Ate Mega pa rin. Ay, ito pala. Anyway. So, mga kababayan, anong mali sa timeline? Assuming na si Presidente Bongbong Marcos talaga yung nangurakot. Assuming na si Presidente Bongbong Marcos yung diniliberan sa lawag. Bakit wala? So, mas papaniwalaan namin yung sinasabi ng sinungaling na ex-marine na for all intents and purposes, baka dishonorably discharged pa? Kaysa sa dokumento na nanggaling sa air taxi? Siguro naman si air taxi walang kikitain dito kapag nagsinungaling siya, di ba? Kikita ba si air taxi dito kung magsisinungaling siya at sabihin niya na, oo, si President Bongbong Marcos talaga yung diniliberan dun. Ikayayaman ba ni air taxi yun? Si Marine, kapag nagsinungaling siya, kayayaman ba niya? So, ayun na nga, mga kababayan. May mga numero-numero pa siya eh. Minimum 8 billion, minimum 500 million, maximum 8 billion. How can we even believe that? Kung dito pa lang, sopla na kayo. Tuloy. tama sa pag-deliver si Nako at umano'y ex-marine na si Bernard Tube. Stand by the statement of the Marine who stated that mukhang mali yung timeline. I stand by the statement of the Marine. Syempre, kinoach nyo yan eh. Yan yung tinuruan nyo eh. Diyan kayo yumayaman eh. Di ba? Diyan kayo yumayaman eh. Sa pagsisinungaling nyo eh. O di, karir. Karir nyo yan. Sige, go. Na pinagamitan ng air taxi PH. Muli, giniit ni Defensor ang suporta sa affidavit ng mga umano'y bagman. Consistently, Martin Romualdez is being mentioned. Sergeant Cotesa mentioned him, si Saldico mentioned him, pero hanggang ngayon di nila pinapatawag at walang kaso. Kinumpirma rin ni Defensor na may mga retired officer na nakausap ang alleged Marines bago ang kontrobersyal na press conference nila noong February 24. Ayon kay Defensor, nasa bansa pa ang dating Marine at whistleblower na si Orly Gutesa. Nanggaling daw ang impormasyon sa dati nitong mga komrad. Oh, akala ko diretso niya nakakausap. Yun ang huli niyang sinabi. Tapos ngayon, galing na sa komrad. Komrad talaga? Ano kayo, mga Russian? Mga komunista ba kayo? Komrad Vladimir Shchenko. Komrad Omanivishvich Banivideshko. Ang balita, sinabi sa balita, nakakausap daw niya. Ngayon, tinan nyo, ngayon, iba na naman ang kwento. Anak ng tipaklong talaga to si
Si Mike Defensor. Ano ba to? Kumakain ba to ng pagsisinungaling sa umaga? Yung bang breakfast niya? Lying? Diyos ko. Ang lala ni Mike Defensor, guys. Ibang level. Ang lala. Ngayon, mga kababayan, dahil sa itong interview na to, sumagot, meron namang interview na hiwalay si Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng NBI. Panoorin naman natin yung kanya. Siyempre, para pair. Kasi inaakusahan nito ni Mike Defensor na ang NBI daw ay naging abogado na. Oo, defense lawyer daw ng mga inaakusahan na si Mike Defensor, Presidente Bongbong Marcos, Sandro Marcos, etc. O di, pasagutin naman natin si NBI para pair. Okay, game. Sa po natin ngayon, si NBI Director Melvin Matibag. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Matibag. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa. Isang magandang gabi po. Salamat po. Opo, so kayo po'y pinagbibintangang nag-aabogado daw para sa mga akusado sa ex-Marines issue. Ayon kay Mike Defensor, ano po ang inyong opinion? Hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung sinasabi niya nag-aabogado kasi kami ginagawa lang po namin yung aming mandato na sinampuin na namin kami. At ang nakakatuwa nga dito, dumating dito si dating Congressman Mike Defensor kasama yung asawa niya at ang kanyang abogado. Hindi naman po nagpa-interview sa aming mga ahente, pero napakahaba po ng interview sa mga media na nandirito po noong araw na yun. So sa amin po, parehas lang po ito. Meron po kaming direksyon na sinusundan na kailangan naming imbestigahan po yung buong joint affidavit at ang circumstances surrounding sa affidavit. But are all of the accused allowed to defend themselves with their own counsel? May counsel sila. Ganito nga po yung nangyari dyan Kaya mapapansin nyo po kung mapanood nyo po yung statement ni Atty. Topacio at ni Atty. Baligod. Magkasaliwat po Sinasabi ni Atty. Baligod, pinayagan nila na one-on-one na interview yung bawat isa. Kahit na hindi daw tama. Sabi naman ni Atty. Topacio, highly suspicious. Bakit kailangan one-on-one? Alam po ninyo, siyempre pag nag-iimbestiga ka, kailangan po talagang tanungin mo sila dun sa personal circumstances yung participation nila. At kahit po sa korte, talaga po pag maraming witness, under the rules of court, pwede mo pa nga pong pa-exclude muna yung witness palabasin habang nagtitistigo yung isang witness na parehas yung inyong itinitestify. That is to protect the integrity of the witness and masiguro natin walang collusion po yung mga witness. Ang nakapagtaka po rito, subukan nyo pong interviewin isa-isa yung allegedly 18 Marines. Hindi po sila magpapa-interview. Ang nag-aabogado po si Congressman Mike Defensor at si Atty. Baligod at nadagdagan po. May nadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So nakita po naman natin. Kapiraso. wait lang, Atty. Melvin Matibag. May ibig sabihin ba yung kapiraso? Kapiranggot lang na. Nadagdagan doon ng kapirasong ang perde ng Topacio. Gasolito. Grabe ka naman, Atty. Melvin Matibag. Palibasa, may leeg ka. Ay, my goodness. Palibasa, may leeg ka, Atty. Matibag. Ikaw, kinapiraso mo si... May leeg na din naman ako. Dati wala rin akong leeg, may leeg na ako, guys. Diyos ko. My goodness. Ulitin nga natin, parang ang sarap pakinggan nun. Opo, may nadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So, Tagtag na kapiraso. Atty. Baligod at nadagdagan po. May nadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So, si Atty. Baligod at nadagdagan po. May nadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So, going bulilit na mo. Atty. Kapiraso. May bago na tayong tawag kay Topacio, Kapiraso. Si Atty. Kapiraso. Tuloy natin to. nakita po naman natin na sila yung nag-aabogado doon sa 18 Marines. So kumbaga gusto po ninyo silang isa-isahin. Ito po yung napapanood ko lamang sa telebisyon. Ano po? Sa investigasyon, kailangan isa-isa para malaman kung pare-pareho ang kwento. Tama po kasi ganun po yan, nasa rules of court po yan At nasa power po namin, National Bureau of Investigation po kami. Sana po wag limitahan yung aming powers to investigate. Dahil kung gusto po nila talagang makapunta doon sa hangarin nilang maimbestigahan yung mga taong pinangalanan doon sa joint affidavit, kailangan pong tanungin namin sa isa kung sino talaga yung inaakusahan at ano naging partisipasyon. Halimbawa po, itong sarhentong ito, ang tinetestify niya, nag-deliver siya sa congressman na binanggit. Ito namang isang militar na to, ex-militar na to, dito naman. Correct. Malino po ngayon yung diagram kung sino ang itinuturo nila na gumawa ng kasalanan po. Right. Okay, so gaano Tama yun sinasabi ni Attorney Matibag. Tama ho yun. Kasi alam niyo mga kababayan, halimbawa pumayag sila sa isa-isa.
Pwede rin naman nakaupo doon si Levi Baligod eh. Pwede nakaupo siya doon, guys. Habang ini-interview, Marine number 1, andito si at least si NBI, andito si Baligod, andito si Marine. Pag meron tanong na feeling niya sa liwa, tapik muna, huwag mong sagutin yan. Pwede naman yun eh. Kaso nga lang, baka ang ending, huwag mo sagutin yan, huwag mo sagutin yan, huwag mo sagutin yan. Lahat na lang di sinagot. Pwede naman yun eh. Hindi naman sila tinatanggalan ng counsel. Hindi sila tinatanggalan ng abogado. In fact, pwede umupo si Baligod sa tabi nila, sa tabi ng mga alleged Marines, habang ini-interview. Bakit pati yun ayaw? Uupo siya, lahat yun. Upo siya, upuan niya, lahat ng 18. Kung gaano katagal man yung, let's say, yung isang interview sa isang alleged Marine, isang oras. Di upuan niya lahat yun. 18 hours yun lahat. Bahala siya. Diba? Bakit hanggang sa ganun level ayaw niya? Actually, mamaya, meron pang nung itong nag-amok si Topacio, si Capiraso. May kapirasong amok pag-amok naganap. Oo. Yun ang next topic natin, yung pag-aamok ni Capiraso. Diba? Ba't hindi nila magawa yun? Ibig sabihin, mga kababayan, either talagang hindi nila pinagplanuhan to. May isa lang na gumawa ng kwento at hindi nila pinag-isipan.